bangag ka talaga. Anong kaugnayan ng salitang bangag sa pagtaas ng gasolina, Haruwen at Gonzon? Kaya ka nag-iingay dahil tatakbo kang senador. At kahit na ang gulo-gulo ng mundo ng politika at meron po tayong krisis, at yan po ay nangyayari sa buong mundo, hindi lang po sa Pilipinas, life will still go on. Alam niyo naman tayo mga Pilipino, we can still afford to smile kahit na medyo mabigat po ang pinagdadaanan natin. Pero ito pong krisis na nararamdaman natin ay ginamit na naman ng mga DDS para magpakalat ng takot, ng galit sa taong bayan. Pero bago po yan, nung last episode natin, nawala po sa isip ko kung ano yung ibig sabihin ng taong nakikita ang pagkukulang ng ibang tao, pero ang sarili niyang kakulangan ay hindi niya nakikita. At sumagot po ang dalawa sa ating viewers. Isa po dito, si Marlene Jackson. At ang sabi niya, narcissist po ang taong gaya ni Sarah. At ang sabi naman ni Caliber RC, hypocrite, toxic/narcissist. Ang tawag sa taong gaya ni Inday Sayad, mapagkunwari at mahilig po muna sa iba, pero higit na mas may kapintasan sa sarili na hindi nakikita ng sarili niyang mga mata dahil sa sobrang bilib at taas ng tingin sa sarili. In short, baliw. Maraming salamat kay Caliber at kay Marlene Jackson sa pagsagot sa aking katanungan. Oo talaga, narcissist po talaga si Sara Duterte. At siguradong tanggap niya yan, salitang yan. Dahil hindi naman siya magiging Bratinela kung hindi siya narcissist. Okay, dun po tayo sa topic natin ngayon. Ang mahal po, grabe ang mahal ng gasolina ngayon. Lalo na po ang diesel na pumapalo na sa 100 mahigit. Pero ito ba ay sa atin lang nangyayari? Ito po ay global phenomenon. Hindi lang po sa Pilipinas nangyayari yan. Napakadami kong natatanggap na mga comments na sila ay nakakalat sa buong mundo at ang sinasabi nila, mataas din ang bilihin, ang gas, lahat na mataas sa lugar nila o kung saan bansa man sila nandoon. Pero dito sa atin, ang mga DDS nakakita na naman ng pagkakataon para manira at sirain si President Bongbong Marcos. Naturigan pa naman ng mga abogado. Yung ang tingin nila sa sarili nila, ang tatalino nila na alam nila ang batas. Pero tulad yan na sinabi ko sa inyo, kapag ang matalinong abogado napunta sa side ng mga Duterte, kumikitid po ang utak. At isa na dyan, si Regal Oliva. Nung una ko siyang napanood, sabi ko, finally, merong isang DDS na matino mag-isip. Kasi yung napanood kong video niya, yung tungkol kay Digong sa ICC, na umani ng matinding batikos sa mga DDS to the point na kailangan pang humingi ng sorry ni Oliva sa mga DDS. Kung tutuusin, opinion niya yun. Inilabas niya lang bilang isang abogado. Pero siyempre, takot sa galit ng mga DDS, humingi siya ng paumanhin. Pero lately, yung ilang napapanood yung video niya, inapaisip ako, abogado ba talaga to? Kasi, pag tumaas ang gasolina, tataas lahat. Domino effect po yan eh. At natural, pati ang dolyar. Tataas. Hihina ang piso. Yan po ay normal. Normal occurrence po yan. Nangyayari po talaga yan at alam nating lahat yan. Di mas alam dapat ng mga abogado. Yung mga matitino at matatalinong abogado. But in this case, para lang makapanira ng gobyerno, bibigyan ng ibang kahulugan ng mga so-called abogado nito ang mga pangyayari. Dahil ang dolyar po ngayon ay umabot na ng 60 per dollar. So ang sabi nitong si Attorney Regal Oliva, ayun, so tama nga ako, Regal Oliva, Attorney Regal Oliva, sabi niya, $1 equals 60.10 pesos. Tapos, impeachment pa din ang nasa utak ng Kongreso. Gago lang. Kita nyo, meron pang gago lang. Kailangan talagang lagyan ng mura para to emphasize her point. But again, di ba sa mga ganitong pangyayari, kapag nagkaroon ng taas ng gasolina, dire-diretso na po yan. Lalo na ngayon, bakit pa tumaas ang gasolina? Hindi ba dahil sa digmaan sa Middle East? Hindi po yan basta tumaas na lang ng walang dahilan. Bakit ba ang mga ordinaryong mamamayan, isa na po ako doon, naiintindihan ko kagad. Pero siyempre, hindi po natin maaalis na kapag may ganito mga pangyayari, magagalit ang taong bayan at maghahanap sila ng masisisi. At siyempre, ang sisisihin nila, si President Bongbong Marcos, na akala mo, may magagawa si President Bongbong Marcos na huwag tumaas ang gasolina. Isa pa tong abogadong ito, na kaya sobrang ingay ngayon, ay tatakbong senador sa 2028. Sabi niya, the peso is weak because BBM is high. Ayan, para maisingit na naman nila yung issue ng pagkabangag daw ni President Bongbong Marcos, ikukunik niya ngayon dito. Diyan po magagaling ang mga abogado.
Yung mali gagawing tama, yung tama gagawing mali. At yan po ang nangyayari sa mga abogado ng mga Duterte. So naisingit na naman itong si Guanzon yung pagiging high puno. Pero meron na bang naipakita si Rowena Guanzon ng kahit na isang konkretong ebidensya na nag-a-addict si President Bongbong Marcos? Hindi ba wala? Kahit na nga yung ate, si Amy Marcos, ang daming ibinulgar kuno doon sa rally ng INC. Pero napansin nyo ba? Natapos yung drama at yung pagbubulgar ni Amy Marcos, meron ba siyang ipinakitang kahit na isang dokumento, larawan, records, o kung ano man na nagpapatunay na drug addict si President Bongbong Marcos? Hindi ba wala? So natural, para hindi mawala sa isipan ng tao itong intrigang ginawa ni Digong, dahil si Rodrigo Duterte po nagpasimula niyan eh. Doon palang kampanya ng 2022. Sinabi niya na, naglabas na siya ng intriga at huwag natin kakalimutan. Sinabi na ni Rodrigo Duterte dati na ang gawain nila is to plant intrigue at yun ang ginawa nila. Dahil umpisa pa lang, plano na nilang sirain si Bongbong Marcos. So hanggang ngayon, kahit na walang ebidensya, yun pa rin ang sinisingit nila. At kung ano man ang sinasabi ni President Bongbong Marcos, iti-twist nila yan para bigyan ng negative na kahulugan. Tulad ng sinabi ni President Bongbong Marcos, dito sa Pilipinas, normal lang muna ang ating presyuhan. Ibig sabihin, yung pagtaas ng gasolina, ng diesel. So kung iintindihin ko yung sinabi ni President Bongbong Marcos na dito sa Pilipinas, normal lang muna ang ating presyuhan. Ibig sabihin, sa ganang akin dahil may digmaan sa Middle East, normal na tataas ang gasolina. So yung presyo, normal, tataas din. Dahil kung may gera sa Middle East kung saan tayo kumukuha ng ating langis, natural na tataas ang gasolina. So, normal occurrence po yun. Normal na tataas ang gasolina dahil sa may pangyayari sa Middle East. Pero ano ang sabi ni Rowena Guanzon? 112 na ang diesel. Bangag ka talaga. Anong ginagawa mo? Ayun na naman. Bangag ka talaga. Kanina sinabi niya, the peso is weak because BBM is high. Ngayon, 112 na ang diesel. Bangag ka talaga. Anong kaugnayan ng salitang bangag sa pagtaas ng gasolina, Rowena Guanzon? Kaya ka nag-iingay dahil tatakbo kang senador sa 2020. Akala nyo ba yung klase ng pangangampanya ninyo, yung negative campaigning, will be beneficial sa pagtakbo mo sa 2028? Ngayon pa lang, hindi ka mananalo, Rowena Guanzon. Bakit kanyo? Dahil ang boboto lang kay Rowena Guanzon ay yung merong Gucci at yung mga naka-Rolex. Marami sa atin. Wala tayong ganung luxury. Pero siyempre, isisingit pa rin ni Rowena Guanzon, yung bangag ka talaga. 112 na ang diesel. Anong ginagawa mo? Pero kung nagbabasa lang ng balita itong tulad ni Regal Oliva at ni Rowena Guanzon, makikita naman nila na ginagawa ng paraan ni President Bongbong Marcos itong krisis sa presyo ng gasolina. Pero siyempre, hindi gagawin ng mga abogado ng Duterte yan. Basta sa kanila, dapat maisisi nila kay President Bongbong Marcos yung pagtaas ng gasolina. Na siya ay walang ginagawa at pinagtawanan pa yung sinasabing normal lang muna ang ating presyuhan. Sa mga nangyayari po ngayon, normal po talaga na tataas ang presyo ng gasolina. Kaya kung kayo ay tulad ng mga abogadong ito mag-isip, yun talaga ang iisipin niyo. Katulad din nila si Kiko Barsaga, nung sinabing di lang pala gasolina ang tumaas, pati pala kuryente, tubig at bigas, bagong Pilipinas, bagong maleta. O kita ninyo, para lang maisisi kay President Bongbong Marcos na kaya tumaas ang lahat dahil kay President Bongbong Marcos. Isisi natin kay President Bongbong Marcos para magalit ang taong bayan, para mawala ang tiwala nila kay Bongbong Marcos at mabalin lahat kay Sara Duterte. Yan po ang kanilang pakay. Sirain si President Bongbong Marcos para tumaas si Sara Duterte. Sorry kayo, sira na po ang kredibilidad ni Sara Duterte, lalo na at malapit na, sa 25 na po yan ang simula ng impeachment trial ni Sara Duterte. At doon po, magkakalabasan na ng baho. Para bang nung panahon ni dating President Rodrigo Duterte ay hindi tumaas ang gasolina? Ito po, presyo ng langis, lagpas 100 sa panahon ni Duterte noong 2022 at yan po ay bago mag-eleksyon. Ang presyon po sa panahon ni Duterte, crudo, papalo na sa 100 kada litro at yan ay noong March 10, 2022. Sa isang balita pa, ikapitong pagtaas ng presyo ng gasolina, diesel, asahan sa Pebrero 15 at yan ay noong February 14, 2022. Pero ano ang sinabi ni Rodrigo Duterte that time? Wala akong magawa. Ayon po sa balita nung panahon ni Rodrigo Duterte, aabot sa 110 to 120 kada litro ang presyo ng diesel, kerosene sa panahon ng administrasyong Duterte noong Marso, kasagsagan ng ingay ng eleksyon ng Marcos versus Robredo. Inamin ng dating Pangulo na wala siyang magagawa sa pagtaas ng presyo dahil sa sigalot ng Ukraine versus Russia.
na siyang dahilan ng pagtaas ng presyo ng krudo. Natandaan niyo yung sigalot ng Russia sa Ukraine? O, tumaas ang presyo ng gasolina. So, anong kaibahan nun ngayon sa nangyayaring digmaan sa Middle East? Nung time ba na yan, nung panahon ni Duterte, may narinig ba tayo dito kay Rowena Gonzon na binatikos niya si Rodrigo Duterte? O ito na lang, si Regal Oliva. Although nung time na yun, hindi pa kilala yung pangalan ni Oliva eh. At anong sinabi ni Duterte? Wala akong magawa. Eh ngayon, may ginagawa po ang ating presidente. At isa na po dyan, yung pagtanggal ng excise tax na pinirmahan nung panahon ni Duterte. Pero dapat ba natin talagang isisi sa gobyerno itong nangyayari dito sa ating bansa? And mind you, hindi lang po sa ating bansa. Sa buong mundo po nangyayari ang krisis na yan. Pero hindi ba dapat, imbis na manira tayo, magkaisa tayo, gumawa tayo ng paraan natin, yung sarili nating paraan, para kahit paano maibsan ang ating pinagdadaanan ng krisis? Ito po napanood ko na sinabi ni Mel Tiangco nung pagtatapos ng kanilang programa. Panoorin po natin. Dapat tayong mga mamamayan, maintindihan natin ang nangyayari. Na ito'y nangyayari sa buong mundo. Hindi lang sa inyong mga driver, hindi lang sa mga magsasaka, sa lahat. Tayo, sasama ko na sa atin. Iba-iba lang ang intensity o iba-iba lang ang level. Pero lahat nagdudusa. Dapat sama-sama tayong nagtutulungan. Di ba? Kasi walang mangyayari kung wala ka nang inasikaso, kundi akin. Paano hindi pwede yun? Tandaan natin, ito yung tawag na, ikaw baka alam mo, tagalugin mo, yung tinatawag na para bang force majeure. Parang, di ba, yung wala tayong control. Walang control. Hindi natin kontrolado, hindi natin gusto. Walang may gusto. Dahil Trump dyan, lang siguro, ewan, pero parang dapat ganun ang isip natin. Tapos, gagawa tayo ng mga bagay para makatulong ka. Paano ba? Hindi naman kailangan na alam ng buong mundo yung ginagawa mo. Tipirin mo yung kuryente mo sa bahay. Di ba? O hindi ba? Kung matatandaan ninyo, nung nanalo si President Bongbong Marcos bilang presidente noong 2022, hindi po naitago ni Mel Tiangco at ng iba pa niya mga kasamahan sa TV ang kanilang disappointment. And I remember, noong 2022, ginawa ko po ng episode yan, kung saan nakita si Mel Tiangco, si Karen Davila ba yung isa, hindi ko na po maalala, at si Jessica Soho, na pinakita yung mga reaksyon ng kanilang mga mukha dahil hindi nila matanggap na si Bongbong Marcos ang naupong presidente. Pero bakit ngayon, hindi sinisi ni Mel Tiangco kay Bongbong Marcos ang nangyayaring krisis, lalo na sa gasolina? Ano ang sinabi niya? Maliwanag po, di ba? Imbis na magkaganyan kayo, maglabas kayo ng mga paninira, bakit hindi tayo magkaisa, magtulong-tulong kung ano man ang magagawa natin in our personal capacity? At tama po yung sinabi ni Mel Tiangco, force majeure. And I am sure, itong mga katulad na abogado ni Regal Oliva at ni Rowena Gonzon, alam ang ibig sabihin ng force majeure. Sa mga DDS na hindi alam ang ibig sabihin nito, mag-research naman kayo. Hindi yung lahat isasaksak sa lalamunan ninyo para naman madagdagan yung inyong kaalaman. So kay Mel Tiangco, saludo po ako sa inyo dahil hindi nyo sinisi si President Bongbong Marcos kung hindi nilawakan ninyo ang inyong pag-iisip.